Happy Thursday mga kabulgar and welcome to Bulgaran na with your Ateng Janice Navida na mainit yung pong makakasama ngayong mainit na hapon din po ng Webes. Ang napakabilis po ng araw, di ba? Parang nag-umpisa lang tayo ng Lunes, ngayon po Webes na naman at bukas last day na naman ng ating chikahan. Kaya tara na po, kung kayo po ay nagugutom at nauuhaw sa mga showbiz chika, ayan, samahan niyo po ako dahil ihahatid ko na po ang mga pinakamaiinit ngayong Webes. At syempre, wag na po nating patagalin dahil I'm sure ang dami pong mga nag-aabang po sa ating mga ibabalita ngayong Thursday na to. At yung mga gusto pong mag-comment mamaya po feel free po to comment po sa ating Facebook page na hindi ko po nakikita ngayon kung sino pa po yung mga nagko-comment. Sana may flash ng ating director na si Direk Shine para mamaya makita natin yung mga live comments. At syempre po, wag na nga po nating patagalin. Ayan, umpisahan na po natin dito sa balitang, nako, mukhang ibang level na ang kasikatan at status nitong si Miss Kyla Estrada. Ayan, ang napakagandang anak ni na Miss Janice de Belen at John Estrada na of course, alam naman natin, bagong girlfriend ng ex ni Catherine Bernardo na si Daniel Padilla. O, di ba? Ang daming introduction ni Ateng. Pero, eto na nga po, ano ba ang latest kay Kyla? Bukod sa pagiging girlfriend ni Daniel Padilla, bakit natin nasabing parang kakaiba na yung estado niya ngayon sa buhay? Di ba may ganyang issue? Kasi nga po, eto nga, pinagpiestahan po ng mga netizens at syempre, ng mga marites sa showbiz, ang lumabas po na picture ni Kyla Estrada na may mga bodyguards ng kasama. I think 4 or 5 bodyguards yung nakapalibot sa kanya. Na actually, hindi naman po tayo sure na baka naman ito po ay para sa isang show niya or para sa isang event. Pero may mga nagtaas nga po ang kilay at kumukwestiyon kung bakit may bodyguards na nga raw ngayon si Kyla Estrada. At may mga nagsasabi naman na baka raw provided ito ng kanyang boyfriend na si Daniel Padilla. Dahil si Kyla nga po ngayon ang tinataguri ang Intensity Queen. Akalain mo yun, may title na rin po si Kyla Estrada ng ABS-CBN naman daw po ang nagbigay. Pero ang hindi po natin ma-sure sa ngayon dahil hindi pa po natin nakukuha ang side ni Miss Kyla Estrada, ay kung true nga ba na may bodyguards na siya sa kanyang mga lakad. Kasi nung nagpunta naman po sila ni Daniel Padilla sa Boracay or sa Palawan, ay wala naman po tayong nakitang mga kasama nilang bodyguards. Pero kung totoo man ito, wala naman pong masama, lalo kung kaya naman niyang magbayad, di ba, ng bodyguards. Lalo na nga po, ibang panahon ngayon, ang mga celebrities ay kapag nakikita sa public place, ay talaga naman din pinagkakaguluhan ng mga fans, may mga gustong magpa-pictures. Kaya lang po, may mga, ayun nga, katulad ng sinabi ko, nagtataas ang kilay. At ikinukumpara itong si Kyla Estrada kay Miss Catherine Bernardo. Bakit daw si Catherine hindi naman nagkaroon ng mga ganitong personal bodyguards? At kahit nung kanyang height ng kanilang kasikatan, kung meron ng mga marshals na provided ang production, doon yon. Pero yung parang personal bodyguard ni Catherine, nakasakasama niya kahit saan siya magpunta, wala naman po, di ba? Kaya po, naikukumpara ngayon ng mga netizens at sinasabing parang ang OA naman ni Kyla Estrada para magkaroon ng 5 bodyguards. Hindi naman daw siya dinudumog ng ganon in public compared naman kay Catherine Bernardo. Pero sabi ko nga po, di ba, kung totoo man yan na meron nga siya mga bodyguards, personal ano niya naman po yan, choice niya yan. Kung feeling niya, di ba, para sa kanyang security, why not? At kung kaya niya magbayad, why not din, di ba? At kung si Daniel Padilla man na nag-provide, why not din? Hindi naman natin pera yung pinambabayad natin doon. Pera naman ni Daniel Padilla kung siya nga ang nag-provide ng mga bodyguards. So, wag na po nating questionin, di ba? Siguro lang sa iba, nagugulat lang, lalo na po yung mga, of course, mga makaka-Catherine Bernardo. At syempre, hindi maiwasang pagkumparahin dahil nga, yan po ay ex at present girlfriend ngayon ni Daniel Padilla. Alam niyo naman po sa showbiz, di ba, hindi po iingay at hindi magkakaroon ng intriga
kung walang mga ganitong issue. Kaya ang mahalaga lang po, tahimik na po pareho ngayon naman ang kampo ni na Catherine at Daniel at masaya na sila sa kanilang love life. At itong sina Daniel at Kyla ay very open na rin sa kanilang relasyon at kung saan na nga po sila nakikita ngayon. And in fairness din naman to Catherine, ay mukhang nagiging slowly, ino-open na rin niya yung kanyang bagong love life in public dahil nakita na rin po sila ni Mayor Mark Alcala ng Lucena City sa SM Aura recently, di ba? At nagpapapicture din naman po sila sa mga fans. Yun lang, ayaw nilang pumayag na magpa-picture ng magkasama. Siguro hindi pa sila handa yung kanilang talagang i-launch yung kanilang relasyon. At baka malay natin gusto nilang magpa-interview sa isang pinaniniwalaan nilang post, 'di ba, kung saan sila aamin or baka pwede rin sa kanilang vlog kung meron man, 'di ba? Pero sa ngayon, wala pa po tayong naririnig na pag-amin mula kina Catherine Bernardo at Mayor Mark Alcala. So ang sa atin lang ay mga abangers lang tayo at maging happy kung ano mang meron sila. Ang mahalaga nga po, pareho na po silang nakapag-move on ni Daniel Padilla at sana masaya na rin sila sa love life ng isa't isa. Ayun naman, o 'di ba? Nako, ang atin naman pong next topic, ayan, dahil napakabilis po ng issue, habang hindi ko pa po nakikita, ayan, ang mga nagko-comment sa atin. Ako, ang dami na pala. Andiyan na po ang aking, of course, Mama Yoli de Los Santos, Girl Goodness na nakatutok sa atin, Ate Feli Pedral na pa-shoutout daw, syempre. Si Ate Feli po ay isa rin po sa mga gagaling na host natin dito sa Bulgar, lalo na po sa news. Ayan. At si Ma'am Nympha Miano na may pag-greetings naman kay Miss Karen Karin Perillo Bernardo ng Dao, Pampanga na nanonood din ngayon. Mamaya babatiin uli natin si Ma'am Karen kasi nga ang balita ko, ay pumapatok ang kanyang mga produktong kakanin ngayon. So mamaya sa batian portion, i-mention uli natin si Ma'am Karen. Si Joshua Bendia, of course, Mitch Maca, Christine Marie Flores Rivera, buong-buo ang pangalan, Lester Bautista, ayan, at sa lahat ng mga nakatutok sa atin ngayon, pwede nyo rin pong i-share itong ating video para mas marami po ang makatsikahan natin ngayong Huwebes, di ba? Ayan, nawala na naman pong ating screen. Ay, nako, nagloloko. So, dito na lang muna ako sa phone. O anyway, ayan, yung ating pong next chika, katulad nga po ng mga tinakal natin itong mga nahuling araw, parang usong-uso na naman ngayon ang mga sex video scandal. Di ba? Nanguna na nga po dyan yung sinasabing Big Four na lumabas na nga ang mga sex video scandal at pumalag at nagsalita na po sina Aaron Villaflor, ayan, Aaron Villaflor, Ron Angeles, Nico Natividad, at saka si Hil Cuerva, di ba? Nung mga nakarang episodes natin ng Bulgaran na-mention na nga po natin na naglabas na po sila ng statement at sinasabing hindi po nila inaalaw o walang permiso yung paglalabas ng mga sinasabing sex video scandal nila. Pero ito na nga po, may bago na namang lumalabas at pinagpipiestahang video scandal ngayon. Although hindi naman po siya matuturing na sex video talaga, kundi ang nakita lang naman po ay ang kanyang jumbo hotdog. Jumbo hotdog talaga, no? At ang mga nakita ay kanyang private parts lang naman at hindi nakita ang mukha. Pero may portion nga po na nakita yung kamay, kaya ang iisipan po at hinuhulaan ng mga nakapanood doon sa naturang video scandal or nude video scandal ay walang iba kung hindi si Kobe Paras, ang anak po ni Mr. Benji Paras at kapatid naman ng magaling ding aktor na si Andre Paras. Ayan. Actually, few days ago, nagsalita na nga rin po itong sina Benji at Andre at pinabubulaanan yung naturang nude video scandal na sinasabing si Kobe. At sabi nga nila, kung ikukumpara yung tattoo na nasa kamay o nasa braso ni Kobe Paras, hindi raw po nagmamatch doon sa alam nilang tattoo nga ni Kobe Paras. Kaya, kumbaga, doon pa lang dinideny na po nila na si Kobe yung subject doon sa video. Pero, ito nga po ang inaabangan ng mga
sangkabaklaan o at sangkababaihan at ng madlang people. Bakit nga po hindi pa nagsasalita hanggang ngayon si Kobe? At madali naman pong i-deny kung totoong hindi siya yung nandun sa video scandal, di ba? Pwede namang sabihin ipalabas niya, magpalabas siya ng statement at sabihin hindi ako yan, di ba? Baka may ibang tao lang. Madali namang pong i-deny kung hindi talaga. Kaya po may mga nag-iisip talaga kung siya ba or baka naman na iba lang yung tattoo, 'di ba? At ngayon nga po may mga nag-aabang din sa statement actually ng ex-girlfriend ni Kobe Paras na si Kailin Alcantara. Kasi alam naman po natin, 'di ba, ilang taon ding naging mag-boyfriend. Parang may mahigit 1 year din na naging mag-boyfriend itong sina Kobe at Kailin. At syempre, kabisado ni Kailin ang mga tattoo ni Kobe Paras, di ba? Pero paano nga po nating maaasahan na ipagtatanggol niya si Kobe o magsasalita siya about this, tahimik naman na po si Kailin. At kung matatandaan natin, mukhang hindi naging okay yung kanilang separation o break up ni Kobe Paras dahil after nga po na maghiwalay sila ng landas, wala na tayong narinig, 'di ba, na update tungkol sa isa't isa. At basta nag-move on na lang sila, pero until now wala pa tayong naririnig na balita kung nagkaayos na ba, nagkabati na ba, at friends na ba sila uli. Diba? So hindi natin maaasahan dito yung katulad ng naging pagtatanggol ni Lexie Fernandez, diba, sa kanyang ex-boyfriend na si Hil Cuerva nung lumabas yung sex video scandal. Ayan, kung si Lexie na ipagtanggol niya si Hil, parang kay Kailin, malabo po nating maasahan yon. At saka siguro sasabihin ng mga fans ni Kailin, tama na, wag nang idamay si Kailin kasi tahimik na, 'di ba? Ano nga naman ang kinalaman niya kung may ginawa mang ganun si Kobe, kung siya talaga 'yon, 'di ba? Bakit naman na si Kailin pa ang tatanungin? Ano naman kinalaman niya kung habang ginagawa 'yun ni Kobe, wala naman siya dun sa eksena at mukhang solo lang naman ni Kobe dun sa video na 'yon. So tama nga naman na wag nang idamay pa si Miss Kailin Alcantara. O ang mahalaga, si Kobe Paras ang magsalita mismo at linawin niya sana kung ano ba ang katotohanan sa pinagpipiestahang issue na ito ng mga kapatid natin sa showbiz. Ayan, nako. Kaya naman sabi nga natin, sana mag-ingat, 'di ba, sa paggawa ng mga ganitong video. Ayan. Nako, shout out daw sa isang viewer natin na hindi ko naman po maintindihan yung kanyang pangalan, kung Chinese, Japanese, Korean, ano po ba to? Sana yung mga nagpapa-shoutout, ilalagay nyo po yung pangalan nyo, no? Okay. Ayan, yung atin pong last topic, ayan, mainit-init pa, sobrang fresh po. Dahil katatapos nga lang po ng ginanap na MediaCon ng All About Her. Ito po yung movie na isa sa mga entries sa gaganaping Sinag Maynila Festival sa March 23 to 29, dyan po sa may Gateway Cinema at sa ilang pa pong sinehan. At ang bida nga po rito ay si Yuki Tsunada. Ayan, na dating kilala sa pangalang Yana Fuentes. At itong si Yuki pala ay nag-join bilang beauty queen, 'di ba? Katulad ng kanyang role sa pelikulang All About Her, na ang director naman po ay si Mr. Joel Lamangan. Ang kinatutuwaan at kinabibiliban natin at isa sa mga inaabangang karakter sa magtatapos na ng serye ni Coco Martin na Batang Quiapo, ayan, bukas. Di ba? Hanggang bukas na lang po ang Batang Quiapo, kaya nako, abangan nyo na pong maiinit na magaganap dyan. Pero eto nga, going back to Direk Joel, na nakausap natin kanina, tinanong po natin siya about sa mga issues, 'di ba, na kinasasangkutan niya or katulad na nga po nitong kay Aaron Villena. Pero bago po 'yan, syempre dahil doon sa movie, ang tinatakal po noon ay about beauty queens and yung journey nila sa pagkakaroon ng corona. Tinanong natin si Direk Joel kung naniniwala ba siya na merong prostitution at nagagamit ang beauty pageant sa mga prostitution. At sabi niya po, wala man siyang personal encounter, naniniwala siya na totoo ito kasi meron din siyang mga nakakakwentuhan, nababasa, naririnig na mga ganitong balita. At yun nga po yung nai-relate niya doon sa movie. Kaya
Kaya dito po sa movie nga All About Her, na sabi ko nga ay entry sa Sinag, Maynila, magandang mapanood ito ng mga aspiring beauty queens. Kasi dito nila makikita kung mas gusto pa ba nila na ituloy ang pagiging beauty queen, o mas gusto na lang nila na, sabi nga ni Direk, ay maging waitress, 'di ba? Oo, alam naman natin si Direk mapagbiro talaga. Pero eto nga, bago po nag-start ang Grand Media Con ng All About Her, nakausap natin actually si Direk Joel Lamangan, dahil isa nga po sa mga issue na nasangkot siya at inaakusahan sa kanya ay yung di umano'y harassment dito kay Aaron Villena, na isa rin po sa mga naging aktor niya sa isang pelikula niya dati. Ilang taon nang nakakaraan din nung magsama sila sa isang pelikula. At actually, ipinakwento nga natin kay Direk Joel kung ano ba yung nangyari na sinasabing naharas niya si Aaron Villena. Dahil ang senaryo po niyan ay inamin ni Direk Joel na siya yung naglagay ng plaster doon sa isang eksena ni Aaron Villena kung saan kailangan yata ay parang may sexy scene siya. Kaya eto po, panoorin po natin yung interview po namin kanina kay Direk Joel Lamangan at yung paliwanag niya po dito sa isyong ibinabato nga pong harassment sa kanya ni Aaron Villena. Ayan. Direk Shine. Yung kay Aaron Villena ba yun, na sinabi niya dati? Pa yun, walang katotohanan yung sinasabi niya na gusto, hindi totoo yun eh. Totoo lang, iniligtas ko nga siya dahil ang maglalagay sa kanya ng ay isang baklang makeup artist? Artist na ba ako na lang ako. Wala naman akong desire or ganun-ganun siya. Alam ko naman, so hindi mo siya pinagpantasyahan, Direk? never. Ayan, on the record yan, Direk. Yan na lang. So hindi ba kayo nagkita ulit, Direk, after nung Hindi, sinabi mo? mumurahin ko siya kung nagkita. Hindi totoo kasi. Ang dami-dami ko nang nilagyan ng ganoon. Protect them from chismis. Sino mga... Yung kay Aaron Villena ba yun? Ayan, narinig naman po natin, di ba? Mukhang G na G si Direk at naimbyerno na talaga sa akusasyong di umano'y nagsamantala siya. Kaya sa aktor na si Aaron Villena, dahil sabi nga po niya, hindi naman niya pinagpantasyahan itong si Aaron. At magpasalamat nga raw po na siya pa yung naglagay, di ba, dun sa plaster. Kesa nga naman daw po yung mga baklang makeup artist na baka mamaya may mga pagnanasa nga. Kaya nga sabi ni Direk, magpasalamat pa siya na ako yung naglagay. Pero kapag nagkita raw sila, nako, ayan, may banta si Direk Joel na pagmumurahin niya tong si Aaron Villena dahil sa galit niya. Pero alam niyo po, si Direk ganyan lang po talaga yan. Isa si Direk Joel sa mga talagang kinatatakutang direktor dahil ayaw niya talaga na may nalilate sa kanyang set. At kilala natin si Direk Joel na napakagaling talagang mag-direct at award-winning ang kanyang mga pelikula. Kaya nga itong All About Her ay inaabangan na kung magiging best actress din si Yuki Tsunada sa kanyang role dito sa All About Her dahil ang dami na pong naging mga actress na naging best actress dahil nahawakan sila ng isang Joel Lamangan at isa na nga po dyan si Miss Aramina, di ba? Na nag-i-start pa rin si Aramina bilang sexy actress ay talagang lumabas yung kanyang galing dahil kay Direk Joel. Pero alam niyo po, kahit na kilala si Direk Joel na isa sa mga kinatatakutang direktor, ramdam natin yung kanyang puso at masarap magmahal. At ganyan lang siya, yung parang mataray, naninigaw. Pero alam natin deep inside, ramdam natin kung gaano kabuting puso itong si Direk Joel Lamangan. At sabi ko nga, yung kanyang role sa Batang Quiapo, sabi niya rin kanina, hindi niya inasahan na siya itatagal kasi nung unang inalok daw siya ni Mr. Coco Martin, ang sabi sa kanya ay sandali lang. Pero tumagal siya ng I think 2 or 3 years, di ba, yung kanyang role bilang si Roda. Kaya nagpapasalamat din si Direk Joel dahil sa kanya nga namang estado ngayon, di ba, na kahit may edad na siya, talagang pinagkatiwalaan pa siya ng ganitong role. At
nasubukan niya nga rin na bukod sa kanyang pagiging director ay naging magaling na actor siya at nakilala yung kanyang character. So congratulations Direk, and iniimbitahan niya nga po ang lahat na sana raw po bigyang chance na panoorin ang kanyang bagong pelikula na All About Her sa March 23 to 29 sa Sinag Maynila Festival sa Gateway Cinema po at sa iba pa pong Robinson Cinema. Check nyo na lang po yung kanilang website para makita nyo po kung o yung Facebook page nila para malaman nyo kung saan ipapalabas yung pelikula. Pero kami, sumusuporta kami kay Direk Joel na kahit mahirap ang paggawa ng pelikula ngayon, nakakatuwa na may mga artista, na may mga producer, may mga director pa rin na gumagawa pa rin ng mga pelikula na maghahatid sa atin ng kasiyahan. At syempre, ang All About Her ay mula po sa 316 Media Productions ni Ma'am Len Carillo. Kaya congratulations po at sana nga ay humakot din ng award itong All About Her. Ayan. At kasama nga rin po dyan, syempre, si Miss Kelly Day, si Pancho Magno, si Tony Labrusca, of course. Ayan, ang magagaling na aktor. Si Miss Angelica Cervantes, Marco, nakalimutan ko yung apelido ni Marco, na talent din ng 316 Media Productions. But anyway, ayan po, congratulations po and good luck sa movie. So, eto na, umabot na tayo sa batian portion dahil ako ay mag-overtime na naman. So, batiin na natin yung mga, bukod dun sa mga nabati natin kanina, si Justine Berganyo, magandang hapon po ate, kasing ganda mo Justine. At of course, kay Mabel, never! Ano sabi ni Mabel? Never! Haha, si Mabel pong aking hairstylist, kita niyo naman, kaya minsan magandang book ni Ateng, pero pag wala siya, ay nako, disaster na tayo, kanya-kanyang ano na lang. But anyway, ayan, meron pa pong mga pabati dito, ayan, katulad nga po ng sabi ko sa inyo kanina, nakakatuwa na meron tayong mga viewers na bagong nakatutok sa atin ngayon, katulad po ni Miss Karen Perillo Bernardo ng Mama's Kitchen na located dyan sa Kapay Street, Dau, home site, Mabalacat, Pampanga. Ayan, malapit lang sila sa Dau Terminal ha, at meron silang Facebook page yung Mama's Kitchen, kaya sa mga gustong matikman yung kanilang mga napakasarap na kakanin at mga pagkain, sabi nga ni Ma'am Nympha ay natikman na niya pero tayo hindi pa natin natikman kaya ayaw pa nating maniwala, charot. Pero kung magpapadala sila, why not, di ba? Mama's Kitchen, very open po kami dyan. Ayan. Pero maraming salamat po sa pagtutok at sana po spread nyo rin po sa buong Pampanga na kami po ay may bulgaran na para po makatutok din sila everyday at mabati natin sila dito. Ayan, maraming salamat po sa inyong pagtutok. And of course, sa ating mga loyal friends katulad ni Teacher Raquel Reyes na everyday po ay nakatutok sa atin. Si Teacher Raquel po ay PBB housemate na galing doon sa original batch, di ba? At sa buong season ng PBB, yung kanilang season lang talaga ang naabangan ko at natutukan ko. Kaya alam ko yung mga story nila. Ayan, thank you ate. Ngayon nakita ko nakatutok na siya sa atin at nakakabilib itong si Teacher Raquel. Alam niyo po ba, ilang beses na po siyang na-stroke, ilang beses na po siyang tinamaan niyan. Pero until now, survivor talaga si Teacher Raquel at sabi nga, faith lang talaga at yung kanyang pananampalataya kay Lord. Kaya ayan, alive and kicking. Teacher Raquel, maraming salamat. Si Teacher Raquel po ay nasa Batangas po ngayon. Ayan. Hello Teacher Raquel, thank you for watching. And of course, ayan sa ating mga kay Joshua Bundia, ayan ang mga maipabati na. Yung mga may birthday today, ayan, nawala yung kay Joshua Bendia. Binura yata ni Joshua. Kanina nakita ko yung kanyang mga pabate. Now, andyan ba? Hindi nag-a-appear sa akin. Ano nangyari? Pakiano naman, yung mga magtatampo na si Joshua Bendia, ilang araw na natin hindi nababati yung kanyang mga pabate. Hindi nag-a-appear sa aking phone. Ayan. Kaya Sir Charles Solano pala ng Solano Hotel dyan sa Lipa, Batangas na ating good friend din. Sir Charles, happy birthday din sa'yo. Ang kanya pong endorser sa kanyang Seal Paul Joyce Furnitures ay sina Ronnie Liang at Queen Nay Mercado. Ayan, na minsan na rin po natin napuntan at ang gaganda po ng kanyang mga
furniture dyan. Ayan na, napakaraming panamang pabati ni Joshua Bendia. Umpisa na po, na po natin yung mga birthday greetings. Happy birthday to you, Marcos Año Nuevo, Andrea Brillantes, talaga birthday niya today. Dwight Jake Brose, Ellie Cruz, Josh Ford, Sid Lucero, Dre Rana, Excel Sebastian, IZ Razona, of course, ang controversial mom na si IC. Senator Idol Raffy Tulfo. Wow, happy birthday po, Sir Raffy. Baka matulpo niya po tayo. Charot lang. Ayan. And Direk Laurenti Jogi, of course. Love natin si Direk Laurenti Jogi ng Star Magic. Siya pong head ng Star Magic at kaya po napaka-successful ng mga Star Magic stars because of Direk Laurenti Jogi and ang kanyang assistant na si Tess Gubi, the very effective PR woman of Star Magic. Ayan. And sino pa? Ayun, nabura yung iba sa taas. Happy birthday, Blight! Sabi ni ating Julie. Madam na madam. O yung buko ba, mga mala Imelda Marcos, ating Julie. Ang aking co-host sa Spill the Bee na si ate Julie Bonifacio ay nakatutok din sa atin ngayon. Ayan, napapanood niyo po ang Spill the Bee every Sunday 6 p.m. Kaya sa mga nag-aano po ng blind item, naghahanap, yun po ang tutukan nyo. Kay Ate Felina, congratulations! Philippine Book Festival for the successful event. Okay. Ay, free entrance dito, guys. March 12, 13, 14, and 15. So, makakahabol pa kayo ng ilang araw. Visit Bulgar booth for all Maestro followers. Oh my God, yung mga books ni Maestro, ang ating nagbabasa ng kapalaran dito sa Bulgar. Ayan po, yung kanya pong librong na sinulat ay mabibili po doon sa book festival ngayon. Saang lugar to ating Feli para mapuntahan nila from March 12 to 15. Ayan. Sino pa? Ayan, of course, kay Mama Nympha, nabanggit ko na kanina si Miss Karen. Ayan, si Lester, okay, natapos ko na yan. Oo, si Justin, si Mabel, ayan. Si Teacher Raquel, of course, maraming salamat. Oo, daming ads ng Spill the Bee. Please watch po every Sunday. O, di ba nag-promote pang ating Julie. O, love natin si ating Julie. And of course, ang ating mga regular viewers, si Ma'am Nida Season. Ayan, love na love po natin si Ma'am Nida Season. Si Ma'am Michelle, si Sir Ryan na napaka-supportive sa atin. Of course, ang aking Ninang Christopher Min, ang aking number one idol, Governor Vilma Santos Recto, na syempre ay laging nakatutok din sa atin, pati ang kanyang mga Vilmanian sa pangunguna ni Professor Tots Aguila. Ayan. SM Mega Mall, Mega Trade Hall, nandun pala. Doon niyo po mabibili ang book ni Maestro. Oo, sino pa? Oo, ayan. Tapos, tuloy natin yung ating mga pagbate. Kaya, Pouch Chief, of course, Attorney Persida Rueda Acosta, na napakabait at sipag na Pouch Chief po. Ayan, kaya napakarami rin po nagmamahal sa kanya. At ang kanya mga lawyers po dyan sa PAW na katulad po niya ay napakababait din po. And of course, sa aking good friend na si Tita Token Lizares, ang charity diva singer na may sakit po ngayon. Get well soon, Tita Token. I'll pray for you. At si Bobby Requentina, of course, at ang kanyang mga Babylonians na ngayon po ay fan na rin ng ating show at ng Spill the Bee. Si Dominic Rhea na nakita natin kanina at si Maring Roldan Castro. Maraming salamat for the invite. Of course, si Oliver De La Cruz, si Chris Galvez, si Precious Pardito, sino pa ba? Lot Ortega, John Fontanilla. Ayan, sino pa yung mga hindi ko na-mention? Ayan, pa-shoutout lang po ng mga hindi ko pa na-mention. Okay na lahat. Ayan. Sa mga, of course, sa mga taga dito sa Bulgar, ang ating mga taga-editorial department, Ma'am Nympha Ang, Joy Repol, Mars, Mabel, Jenny, Justin, Brian, yung ating mga OJT na sina Jonathan, Claudine, and Jasmine. And of course, ang ating mga nasa circulation department naman sina Tita Josie, Girly, Mitch, and Jojit, Ate Liza, Ate Feli, Ma'am Marie Bonifacio, na na-miss ko ang comment
ngayon. Ayan. Sir Edgar Mateo na hindi natin nababate, di ba? Pero ngayon manonood na rin daw siya. Ayan, thank you Ateng, maraming salamat. Oo, hindi ko makita tong Madam Shoutout kung anong name niya, nakakaloka siya. Huwag niyo po akong i-Chinesein, magbigay po kayo ng name. At sa ating online department, ayan na napakasipag din po. Maraming salamat po. Wala siya talagang name, hayaan mo na siya. So, next time, pag hindi po natin mabasa yung name, huwag niyo po akong gawing manghuhula. Ilagay niyo po yung properly yung name niyo para mabasa po natin. Pero maraming salamat po sa lagi niyong pagtutok sa Bulgaran na lagi pong trending at ang dami pong nag-share, lalo na po kay Teacher Raquel. Maraming salamat po. Ay, sa aking pinsan pala na si Kuya Mike Sinense dyan sa Morong Bataan, na nakaabang din po at laging nanonood sa atin everyday, at sa buong Sinense family dyan sa Bataan, maraming salamat po. So, eto po, bago natin makalimutan, ang Bulgar po pala, ayan, huwag nyo rin pong kalimutang bumili everyday, available na po tayo sa 7-Eleven at sa mga newsstands, ayan. So, lagi nyo pong siguraduhin makakabili po kayo ng Bulgar para hindi kayo mahuli sa mga latest ganap. And of course, itutukan nyo rin po ang aming mga social media pages sa Bulgar Facebook page, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube channel po namin, Bulgar Official, para po sa mga interviews namin na doon nyo lang po mapapanood. So, again guys, dito na po tayo nagtatapos today, at sa mga hindi po natin nabati today, pwede pong humabol bukas Friday, last day po ng ating chikahan uli para sa buong linggong ito. So ayan po, maraming salamat po sa inyo, at again, happy Thursday, at ito po ang inyong attentionist na Vida para sa Bulgaran na! Ingat po tayong lahat! Bye-bye!